una sa lahat. Statement on the Noel. Your No sister election. said that you wanted a no election scenario. I wanted a no election. Allegedly, sir. Nakakasiguro tayo na ang Pangulo ay susunod sa batas. Ang tanongin nyo, kung si Senator Amy ba ay nakakasiguro na ang kanyang sinasabi ay totoo. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Hinug na Senator Jingo Estrada sasampa ng kasong plunder sa Huwebes ayon kay Ombudsman Boying Remulla, habang si Senator Joel Villanueva naman malapit na rin umanong makasuhan kaugnay sa flood control scandal. Grandes case, pati si dating Speaker Martin Romualdez maharap na rin umano sa pinakamabigat na kaso. We're being very careful about every premise that we make. Kasi first time to gagawin sa kasaysayan ng Pilipinas na magkakaroon tayo ng ganitong klaseng kaso. Record low net satisfaction rating ni Pangulong Marcos lumagapak. Sasampa ng Ombudsman ang kasong plunder sina Senator Jingo Estrada at Joel Villanueva kaugnay ng flood control scam. Parang miyembro ng mayorya ang dalawang senador. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si mobile journalist Arles De Los Santos. Arles, nabanggit niya Ombudsman Remulla na Huwebes yung kay Senator Jingo, yung kay Senator Villanueva ay may petsa na ba? Chiki, posible ngang sa Huwebes isampa ng Office of the Ombudsman ang kasong plunder laban kay Senator Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan. Kasunod yan ang rekomendasyon ng Department of Justice o DOJ na kasuhan sa Estrada at ang iba pang opisyal ng DPWH kaugnay ng anomalyang flood control projects ng pamahalaan. Matatandaan natin, Jiggy, na sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ng Senado ay ibinunyag nga ni dating DPWH District Engineer Bryce Hernandez na kasabwat umano sina Estrada at itong si Villanueva sa mga nakatanggap umano ng nasa 30% na kickback mula sa mga maanomalyang flood control projects ng pamahalaan. Pero Jiggy, itong kay Villanueva, baka daw 2 linggo pa ang ating hihintayin bago ito isampa sa Sandigan Bayan. Jiggy. At nabanggit nga ni Ombudsman Remulla na kumbaga maingat daw yung pag-aaral na ginagawa nila sa mga kaso. At itong kay Senator Villanueva, ano yung basehan daw nung kaso para sa kanya? Jiggy, kasama dyan sa mga basehan ay yung pagdadawit din sa kanya ni Senate projects ng pamahalaan. Para dun sa kay dating Speaker Martin Romualdez ay anong update dito? Tinawag nga yan, Jiggy, na grandest case ni Ombudsman Boying Remulla yung kanilang inihahandang asunto laban kay Congressman Romualdez, kabilang dyan yung money laundering. At ang pinakamabigat na kaso raw ay conspiracy to defraud the Treasury. Si Romualdez ang itinuro ni dating Senate President Chis Escudero na mastermind umano sa budget insertion sa flood control projects ng ating pamahalaan. Pero itinanggi na noon ni Romualdez ang mga pagkakaugnay na ito sa mga proyekto at sinabi pa ngang hindi siya papayag na maging scapegoat o fall guy sa flood control scandal. Pakinggan natin ang pahayag ni Ombudsman Remulla. Hindi madali ilatag yan. So we're being very careful about every premise that we make. Kasi first time to gagawin sa kasaysayan ng Pilipinas na magkakaroon tayo ng ganitong klaseng kaso. Senator Jinggoy, meron pa kaming tinatapos rin at talagang madaling panahon, mapafile na rin namin yung kay Senator Joel Villanueva. Ngunit kinakailangan kasi puliduhin ang gusto yung pagkakalahad ng impormasyon at ng ebidensya na kasama nito. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Chiki. Yan ang ulat ni Arles De Los Santos live mula sa TV5 Media Center. Pinagbawalan ng lumabas ng bansa si Senator Rodante Marcoleta dahil sa nakambang kaso laban sa kanya. Pumalman naman si Senator Jingo Estrada sa payag ng Ombudsman, nakakasuhan din siya ng plunder. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si Camille Samonte. Camille, tungkol kay Estrada muna, anong plano niya ngayong sasampahan na siya ng kaso?
Jiggy, kukonsultahin daw muna ni Senator Jinggoy Estrada yung kanyang abogado tungkol sa nakaambang mga kaso laban sa kanya. Sa panayam ng media kanina, nanindigan si Senator Estrada na wala siyang budget insertions para sa flood control projects. Narito ang pahayag ni Senator Estrada. Sunod kayo sa minority na kinakasuhan o majority? Sa majority na kinakasuhan. Anong basa niyo po, sir? Kayo nilang bahala manghula. Politika ba sa tingin mo, sir? Your guess is good. Basta ang alam ko, sabi na LG na wala akong extension. Nakatulad ng sinasabi nila. First Blue Ribbon Hearing Committee or yung binulgar ni Bryce Hernandez sa House na meron ako insertion. Wala silang record na ako ay may insertion ko lang. At Camila, nung detalye dun sa case ni Senator Marcoleta na pinagbabawalan siya lumabas ng bansa. Jiggy, ibinaba na nga ng Sandigan Bayan yung precautionary hold departure order laban kay Senator Rodante Marcoleta. Ibig sabihin, bawal nang lumabas ng bansa ang senador habang gumugulong ang investigasyon laban sa kanya. Sa pagdinig ng Sandigan Bayan, iginiit ng ombudsman na maituturing na flight risk si Marcoleta dahil sa kanyang resources bilang senador. Nauna nang sinabi ng ombudsman na pakakasuhan si Marcoleta ng reklamong plunder at indirect bribery dahil sa hindi umano idineklarang 75 million pesos na campaign donation. Dawit din sa reklamo sina dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Wala pang pahayag si Marcoleta tungkol sa travel ban pero kahapon sa kanyang talumpati, binanatan ni Marcoleta ang ombudsman. Hindi raw siya nito mapapatahimik at haharapin niya ang mga reklamo. Umalma rin dito si Defensor. Narito ang kanilang mga pahayag. If the intention of these cases is to silence me, let me say this at the very beginning. It has failed. I will not be silenced. So let the complaint be examined. Let the evidence be tested. Let the law speak. I will answer in the proper forum with documents, with facts, and with the calm confidence of one who knows that accusation is not proof. Ba't kami kinakasuhan? Kaming mga nagsasalita sa flood control issue, 40 kami, may mga kaso. Yung mga nag-involve sa flood control issue, 6 pa lang ang may kaso. Okay. At Camille, may reaksyon na ba Senator Joel Villanueva kaugnay sa plunder na ikakaso sa kanya ng ombudsman? Jiggy, tikom ang bibig ni Senator Joel Villanueva kaugnay sa mga kasong isasampa laban sa kanya ng ombudsman. Pakinggan natin itong ambush interview kanina. Sir, reaction lang po, sabi po sa ombudsman na hinog na daw po yung ipa-file po na kaso sa inyo, sir. At kaugnay dun sa mga nakakasuhan ay puro mga taga-mayorya. Tingin ba ay mukhang pinupuntirya mga kritiko ng administrasyon, Camille? Jiggy, yan nga ang tingin ni Senator Marcoleta kung pagbabasehan yung kanyang privilege speech niya sa plenaryo kahapon. Sabi niya, mukhang pinatatahimik sila. Sinabi rin ni Davao City Mayor Baste Duterte na may umiiral di umano na undeclared martial law sa bansa. Kaya kinakasuhan ang mga kritiko ng administrasyon pero itinanggihan ni Palace Officer Claire Castro. Narito ang kanilang mga pahayag. This is not even a silent martial law. It is martial law without declaring it formally. Ang dami nang nakukulong, may mga kaso, and for what? Because they opposed, the actions of the administration. Kayo po ang makakaramdam. Kayo ng mga taga-media, kung meron po ba mga implied martial law na nagaganap. Mas naramdaman ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Marami ang mga taga-media na tumutol sa ginagawang pagkitil ng freedom of the press and freedom of expression sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa Senado.
Susunod, umano'y no election scenario sa 2028, pinabulaanan ng Malacanang. At Senator Aimee binatikos ang ilang kongresista dahil sa pahayag niya tungkol sa Chacha. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Pumalag ang Malacanang sa payag ni Senator Aimee Marcos na may nilulutong Chacha para palawigin ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa Tokyo, Japan, nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricel Alili. Maricel, ano reaksyon ng Pangulo sa payag ng kanyang kapatid na si Senator Aimee? Your sister said that you wanted a no election scenario. I wanted a no election. Allegedly, sir. At Maricel, itong sinasabing pag-amyenda sa saligang batas ay totoo ba na sinusulungan ng administrasyon? Mayroon ka bang naririnig na ganyang galawan? Okay, maraming salamat sa iyong ulat. Maricel Alili po, live mula sa Tokyo, Japan. Samantala, tinabla naman ng ilang kongresista ang payag ni Senator Aimee tungkol sa Chacha. Ayon sa kanila, panglihis lang daw ito sa atensyon mula sa impeachment trial ni VP Sara. Live mula sa Batasang Pambansa, nangungun sa balita si JC Cosico. JC, ano reaksyon ng mga kongresista sa Chacha video ni Senator Aimee? Jiggy, embarrassing o kahihiyan sa Senado. Yan po ang tawag ni Tingog Party List Congressman Jude Asidre dito po sa video presentation ni Sen. Aimee Marcos kahapon kaugnay po nung alleged na charter change o pag-amyenda po sa saligang batas. Ayon po kay Asidre, niremind daw po ni Sen. Aimee sa publiko kung bakit sawa na ang maraming Pilipino sa politika po na nakabase sa intriga at mga paratang. Dagdag pa niya, ito raw po ay isang political fiction na wala umanong mga ebidensya. Ang pakay daw po nito ay ilihis ang atensyon ng publiko dito po sa impeachment trial ni VP Duterte. At dagdag pa nga ni House Prosecutor Keith Flores, ay wala pong diskusyon tungkol po dito sa Chacha at ito rin daw po ay hindi kinonsider doon sa pagboto po ng mga kongresista para po ma-impeach itong si VP Sara. Ito rin po ay sinigundahan ni Deputy Speaker Janet Garin at ay wala doon pong usapan tungkol po doon sa no election scenario at term extension po ng mga kongresista. Narito po ang kanilang mga pahayag. Never heard of it, never brought up, never discussed, and never was made a part of the consideration in the voting. Wala kaming narinig na ganyan, walang napag-usapan. Almost every week we have meetings with the leadership. Hindi ito napag-usapan. But for me, kasi kung seryoso, edi sana pinag-usapan. But talagang hindi siya napag-usapan. At Maricel, may payag, JC, may payag na ba si Speaker Bogie D sa usaping ito?
Jiggy, wala pang ang statement itong si House Speaker Boji di tungkol nga dyan sa issue, no? Pero kasama nga po siya dyan sa video na kalaunan nga po ay binawi po ni Sen Aimee. Pero nauna na po nga nilinaw po ni Senate President Tito Soto na nag-golf and dinner lamang daw po sila ni Dee. At ayon din po kay Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez, hindi rin po sila magkokomento tungkol po sa isyong ito dahil po nakatuon daw po sila sa kanilang mga mandato. Jiggy, balik sa'yo. Yan ang ulat ni JC Cosico live mula sa Batasang Pambansa. Susunod, net satisfaction rating ni Pangulong Marcos sumadsad sa pinakamababa. At sa dokumentado, mga tindahan sa Divisoria, paano ba nakikipagsabayan sa panahon ng online selling? Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Mas pinadali ng online selling ang pamimili. Mind at click lang, may produkto ka na. Paano kaya nakikipagsabay sa teknolohiya ang mga tindahan sa Divisoria? Ang kwento dokumentado ni Angela Lagunzad Castro. Ang Divisoria o mas kilala bilang bargain capital of the Philippines ay tanyag dahil sa iba't iba at murang produktong ibinebenta rito. At sa pag-usbong ng live selling, ang makabagong uri ng pagtitinda, kumusta na kaya ang bentahan dito? Thank you for joining us for this episode. Hello po doon sa mga customer niya sa Corbang Lokal. Very technical din, ano? Maraming mga nakabukas na mga computer at saka phones to monitor yung pasok ng kanilang mga customer. At syempre, para din ma-monitor yung kanilang mga product. Papademo ko na lang kay Madam. Demo. Ito ba yung Tikas? Yes po, si Tikas is a unisex crossbody bag. Ang live selling na nga raw ang pinakamabilis na paraan para makabenta ng produkto. Ang iba, sa bahay nagla-live ng paninda. Mayroon namang sa mismong tindahan nag-go online. So ganito siya, ma'am. So umpisa, syempre din may mga lights na. The first thing to do is to adjust your lights up. Syempre iba-iba yung mga Ganda modes ng lights mo, ha? And then, you put your products on. So, ito, nakailagay ko na siya earlier. So, ikiklik mo lang siya. And then, nandun na yung mga products mo. Okay. 3 salong po na tagta 2 hours every day. Ay, ano yung pinakamahaba? Based on experience, 4 hours po. Si Roan, nagtapos ng education. At habang papalapit ang kanyang board exam, live selling muna raw ang kanyang training ground. When I agreed na gawin to, para ako naka-demo teaching. Online class ito, and then yun yung... Kaya minsan, pag kami maraming mga nagpapa-flex, para alam ko kung sino yung next, nag-attendance check ako. Pa-present naman po ako kung nandito pa. So kung ikukumpara mo yung live selling doon sa traditional selling, ano yung mas okay para sa'yo? I like it better ngayon. Sa umpisa kasi parang mag-worry ka pag galing ka dun sa physical na store. Pero pag medyo tumatagal ka na, in the process, marunong ka na makipag-usap. Ang worry mo is to transition online kasi you don't see them, how they will react. May mga online, ka pa rin, may mga bashers pa rin. Pagka nagsasabay-sabay sila, so yung kung sino yung uunahin mo. Although eventually you'll learn to adjust to that. Pangalawa, yung pag-convince kasi syempre, yung textures, hindi naman nila nakikita, yung actual colors. Kung dati ay maingay ang mataong Divisoria, may mga panahon na raw na di ito masyadong dinadagsa. Gayunpaman, di pa huhuli ang maraming negosyante. Available na rin online ang kanilang alok na paninda kung saan marami raw ang nagmamine. Kamusta naman po yung pagbebenta dito ngayon sa Divisoria? Medyo matumal po yung mga walk-in customers ngayon. Pero kailan kayo nag-start mag-live selling? Nung last April lang po kami nag-start kasi yun nga, naisip ng boss namin na from January to March medyo matumal. So sabi nila i-try daw yung live kasi mostly sa nakita ko sa iba nagla-live. Ito po ang Buda natin. Para makasabay sa uso, si Zar sa tindahan na nila mismo nagfe-flex sa mga produkto. Kadalasan din sa mga live selling, nagpapakita ng muka ang tindera. Pero ibahin si Zar.
marami na siyang suki kahit kamay lang niya ang ipinapakita. Okay, eto guys. Eto, pang soap dispenser at saka sponge holder. Mga tao kasi ngayon medyo tamad na silang lumabas eh. So, mas nakakatulong to sa kanila. Kasi na-observe ko from January until March, bihira yung tao pumunta lumabas. Tsaka sa sobrang init din ngayon, so ayaw nilang magsilabas. So, online talaga. Habang patuloy na dumarami ang kumikita sa live selling, humihigpit na rin ang pagbabantay ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa mga online business. Kailangan na kasi ngayong maglagay ng BIR registration seal badge ang mga online seller bilang patunay na rehistrado at lehitimo ang kanilang operasyon. Ayon sa mga online seller, mainam naman na itong proteksyon sa mga mamimili, lalo't talamak ang mga scammer ngayon. Pero hindi pa rin maiwasang mangamba ng ilan dahil libre man ang seal badge na ito, hindi pa rin daw mawawala ang dagdag gastos at abala sa proseso ng pagpaparehistro. Magbabago man ang paraan ng pagbebenta, hindi mawawala ang sipag, diskarte at dedikasyon. Sa huli, ang hinaharap ng pagbebenta ay para sa mga handang sumabay sa pagbabago. Angela Lagunsad Castro, mukha ng maliliit, isyong malalaki, dokumentado. At para sa mga nagtatanong if Tikas is a crossbody bag, here's your answer. Susunod, Senator Pia Cayetano at Lito Lapid may kwelang tagpo sa plenaryo. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Sumadsad sa pinakamababa net satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos itong Marso. Bumagsak ito sa negative 15 base sa survey ng SWS. Mas mababa yan sa negative 3 noong November 2025. Ito na pinakamababang net satisfaction rating ng Pangulo mula nang maupo siya sa pwesto noong 2022. Himay natin ang resulta ng survey. Mas kumaunti ang mga Pilipinong kontento sa pamumuno ng Pangulo. Mula 40%, bumagsak ito sa 33%. Dumami naman ang mga hindi kontento sa pamamalakad ng Pangulo. Umakyat ito sa 49% mula sa 43%. Isinagawa ang survey noong March 24 hanggang 31 sa kasagsagan ng krisis sa langis at gera sa Middle East. Dagdag kaalaman mga kapatid sa lahat ng presidente matapos ang 86 people power, si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo nakapagtala ng pinakamababang net satisfaction rating. Bumagsak sa negative 53 ang rating niya noong March 2010. Pahabol mga kapatid, mula sa aksyon at drama, nakakakilig na eksena naman ang natunghayan sa Senado kanina. Si Senator Lito Lapid na bihira lang magsalita sa plenaryo, pumirit kay Senator Pia Cayetano. Gusto ko lang magpasalamat kay Senator Lito Lapid na kahit na magkaiba na tayo ng partido. So majority, minority, buwan-buwan nagpapadala pa rin siya sa akin ng Maha Blanca at Suman. Gusto ko kasi malaman mo na mahal kita. Daming kinilig. Ang malilikot na netizen na ang isipan agad ginawang love team ang dalawa. Yan daw ang tambalang Tito. Pero bukod sa kwelang tagpong yan, may seryosong panawagan din si Senator Lapid. Hiling ko lang po dito sa Senado, sana magkaisa tayo. Iwasan ang bangayan, ang pagdasal po kami. Na magkaisa na kami para may balik ang dangal ng Senado. Maraming salamat po. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service. Dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PHRP TV, True TV at 105.9 True FM.